Ito, lahat kayo pamilyar. Dahil meron po mga kumakalat na balita at video na kung saan mga kababayan, naandudon po yung mukha ni Senator Mig Zubiri na kung saan sinasabi dito na I'm not satisfied with the leadership of the Senate, mga kababayan. Ito pong bidyong ito na kumakalat sa Facebook at pinapakalat ng mga DDSet ngayon, yan po ay matagal na. I think parang 4 months ago o 3 months ago, mga kababayan, ng Senate President pa po noon ay walang iba kung hindi si Chis Escudero, kaya nga po pinalitan siya ni Tito Sen. So hindi po ito ngayon. At yun po mga kumakalat, mga kababayan, na di umano ay papalitan daw itong si Tito Sen bilang Senate President ng Senado. Wala pa pong katotohanan yan sa ngayon kasi ayon nga po dito sa tao na naandi dito mismo sa video, ayon po kay Senator Mig Zubiri, fake news po yung mga kumakalat at ipinapakalat ng mga DDSet. Dahil makikita nyo naman po yan sa Facebook at saka sa YouTube kung sino talaga yung mga nagpapakalat po niyan. At ang karamihan nga po sa YouTube, nakakalungkot man, mga dating general pa yung iba, yung isa. Dating general pa yung isa at yung iba, mga kababayan, mga DDSet pa. So ngayon, pakinggan natin itong bidyong ipinapakalat na ito. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. Para kasing sinasabi daw dito ni Chis Escudero, hindi siya satisfied kasi nga masyado daw diktador yung nakaupong Senate President, mga kababayan, at dinidiktahan sila. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Ayan. Tingnan ninyo, mga kababayan, na ito pong bidyong ito ay na-post 3 months ago. Bali July 3, 2025, mga kababayan, na-post po itong bidyong ito. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, yan po ay kinlaro din. Dahil nga kung titingnan nyo, bakit nga ba kumakalat yung balita na possible na mapalitan? Ito pong si Tito Sen. Kasi may isa po kasing interview, itong si Senator Ejercito, mga kababayan, JB Ejercito, na kung saan, ayon po sa kanya, minsan daw po naisip na niyang umalis sa majority. Kasi nga daw po, masyado daw pong parang ang dating, isinusunog daw po yung sarili po nilang tahanan, which is, ito daw pong Senado. Dahil nga, may nabanggit po kasi itong si Senator Panfilo Lacson na halos daw lahat yung mga senator ng 19th Congress ay may mga insertion, mga kababayan. Yan po ay ikinagalit nung ibang mga senador dahil nga, mga kababayan, parang ang dating, pinagbibintangan sila. Tapos parang sila lang yung inaakusahan. Ngayon, gaya nga ng lagi nating inuulit at sinasabi, tatamaan ka kung may insertion ka. Pero kung wala ka namang insertion, mga kababayan, bakit ka masasaktan? Bakit ka tatamaan? So ngayon, ang isa pa dito, nagsalita din po itong si Senate President Tito Soto na hindi naman po masama yung mga insertion, mga kababayan. Nagiging masama lang yan kung sobra-sobra na yung mga insertion at the same time, ibinubulsa lang yung mga nakukuha nilang insertion. Doon lang nagiging masama. Ngayon, mga kababayan, bakit nga ba may mga tinatamaan na senator po dito? Eto, sasabihin ko ngayon yung mga senator na aalis, dyan po sa majority, yan ay nagpapakita lamang po na konsentidor po kayo. Kinukonsente ninyo yung nangyayaring korupsyon. Bakit? Dahil hindi nyo ba matake yung ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson na malapit nang pumunta sa inyo at malapit na kayong tamaan? Yan na nakikita ng taong bayan ngayon. Anyway, shoutout po kay Ma'am Norma Duro. Thank you po sa inyong maagang pakape. Maraming salamat po. Eto, mga kababayan, i-play po natin kung ano yung sinasabi dito sa interview ni Senator JB Ejercito dito po sa DZRH na kung saan sabi po dito, Senate Majority nayanig sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson sa budget insertion ng mga senador. Ito, i-play po natin. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin.
Oh, eto, lagi ko naman sinasabi ito, yung mga congressman, mga kababayan, dapat din silang managot. Kung mapapatunayan, yung mga sangkot dyan sa mga insertion, mga kababayan. At saka ang isa pa, dapat hindi lang mga congressman. Dapat pati yung mga senator na sangkot din sa mga insertion at masyadong naging abusado, mga kababayan, sangkot sa mga kickback, mga maanumalyang flood control, dapat din po silang managot. Hindi lang po yung mga senator, kung hindi, yung mga taga-gobyerno nakasangkot din dito sa, or mapapatunay nakasangkot dito po sa maanumalyang flood control at nakipagsabwatan dito sa mga politiko at dito sa mga empleyado ng DPWH at mga kontraktor, dapat din po silang managot. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba may mga umaaray sa naging pahayag na yon ni Senator Panfilo Lacson na kung saan halos lahat ng mga senator sa 19th Congress ay may mga insertion? Kasi yun po yung lumalabas ngayon. Yun po yung nakita, mga kababayan, ni Senator Panfilo Lacson at kaya malakas yung loob niya na magsalita about dyan sa mga insertion na yan kasi alam po niya sa sarili niya na wala siyang insertion, mga kababayan, nung siya ay naging senator. So ngayon, ituloy pa natin itong usapin na ito dito pa po, mga kababayan, sa pagklaro ni Senator Juan Miguel Zubiri doon po sa sinasabing umano'y kudita sa Senado na kung saan tinawag daw po niyang fake news, mga kababayan. Kasi nga, sino ba yung malimit magpakalat nito? Pag isinearch nyo po sa YouTube, yung Mig Zubiri to Senate President, Mig Zubiri, wait lang Mig Zubiri to Tito Sen. Yan, pag ibinaba ninyo, mga kababayan, may mga makikita kayo dyan ng mga vlogger na nagpapakalat. Hindi pala, ilagay natin, Senate President to Senate President. Pag inilagay ninyo to, may makikita kayo mga nagpapakalat niyan. Marami, hindi lang isa eh. Yan. Tapos sa Facebook, marami din. Kasi may mga nakita tayo mga didishit dyan na ewan ko lang kung hindi nila binubura yung mga video nila. Kasi ito hinahanap ko talaga, mga kababayan, yung yung mismong sinasabi na magkakaroon ng palitan. Yan, tulad nito. Nasaan ba yon? Ito, sabi dito, Mig Zubiri nayayamot na kay Tuta Soto, Ping Lacson ininsulto si Marcoleta sa Blue Ribbon. Okay, kita nyo, mga kababayan. Kung tutuusin, wala naman pong ganyang video. Diba? Wala namang ganyang video na kung saan nayamot itong si Mig Zubiri dito po kay Tito Sen. Bagkos, si Mig Zubiri pa nga ang dahilan, mga kababayan, kung bakit naging Senate President. Ito pong si Tito Soto, mga kababayan, dahil siya rin ang isa sa nag-appoint, ang nagsabi na dapat tumakbo bilang Senate President. Ito pong si Tito Soto. Ayan diba, kung titingnan ninyo, mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, eto. Kung titingnan nyo, bukod pa po dyan, mga kababayan, kinlaro po yan ni Senator Mig Zubiri na kung saan wala daw pong katotohanan yung mga kumakalat Facebook, TikTok, at saka po YouTube na papalitan. Eto pong si Tito Soto. At may mga lumalabas pa nga na ang papalit daw ay etong si Cayetano. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Fake news ang kumakalat na video sa social media kung saan nagpapahayag si Senador Juan Miguel Zubiri ng pagkadismaya sa liderato ng Senado. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, bagamat tunay ang naturang video, nakuha na naman ito ng ilang buwan na ang nakararaan. Diba? Sa ngayon, panahon pa kasi ni Chis Escudero yung video kumakalat na yon. Basahin nyo yung komento Yung kumakalat sa Facebook, basahin nyo yung komento. Buti pa talaga tanggalin na yan si Soto. Buti pa talaga anuhin na yung sinaanong yan. Matagal na po yung video na yun eh. Yun po ay panahon pa na ang Senate President ay si Chis Escudero. At yung video na yon ay pumapatungkol dito po, mga kababayan, kay Escudero na hindi po satisfied sa leadership, mga kababayan, ni Escudero. Ito pong si Senator Mig Zubiri. Hindi po para kay Tito Soto yon. Ngayon, yung mga nagpakalat niyan, alam nyo na naman kung saan galing na kampo yan, yung mga galit na galit kay Tito Sen. Na kung saan gustong matanggal itong si Tito Sen para maging Senate President, maalin dito kay Cayetano o kaya kay Marcoleta. Anyway, tuloy natin. Anya ay wala naman dahilan para sila ay madismaya
dahil mas maayos umanong tumatakbo ang Senado. Tama. Linaw rin ni Senator Zubiri na walang disunity o pagkakawatak-watak sa Senado at nananatili itong matatag, mapagkakatiwalaan at nakatut. Ano nga yung komento ng mga DDC to? Kudita na sir, gusto namin si Marcoleta sa Senado. Diba? Lumalabas yung mga ambisyoso na gustong maging Senate President. Biruin nyo, iuupo nyo si Marcoleta pagpalagay natin. Iuupo nyo si Marcoleta bilang Senate President. Yun ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi niya mahawakan ng ayos yung pagiging Senate President pa kaya. Anyway, tuloy natin. Tok sa pagpapasa ng makabuluhang batas. O ayan maliwanag na fake news mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo yung mga kumakalat kasi na video na yan, matagal na po yan. Oo, totoo nga yung video, pero patungkol po yun kay Chis Escudero. Ano po, bago palitan ni Tito Soto, ito pong leadership ni Chis Escudero. Yung pong video na yon ay parang patama ni Mig Zubiri kay Chis Escudero, mga kababayan, hindi po kay Tito Sen. So ngayon, ituloy po natin yan mga kababayan. Dito naman po, sa nakita nating statement ni Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa pagnipis daw po ng majority. Kasi may napapabalita kasi na parang 4 na senator yung aalis po sa majority or nagbabalak umalis dahil nga doon daw po sa naging mainit na pahayag ni Senator Panfilo Lacson na meron daw pong mga senator o halos lahat ng mga senator sa 19th Congress may mga insertion daw mga kababayan. So may mga napikon na mga senator na miyembro daw po ng majority ang nagbabalak umalis. At siguro, isa na po dyan, yung magkapatid na Villar, mga kababayan, nakikita rin natin, at possible na yung isang Cayetano at itong si Ejercito. Yan po yung mga nakikita natin na posibleng umalis doon po sa majority. Anyway, eto mga kababayan, i-play po natin. Ikinecredit po natin ito mga kababayan kay Sir Christian Isguera, kanya po yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Kinikredit po natin sa kanya yan. At saka yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa kanya, nakakapag-subscribe, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. So ito, i-play po natin. Nanganganib ba itong Senate presidency ni Tito Soto? Papangunahan ko na si Senator. Saan ko ba nakatira? Ang konteksto kasi nito, kaya gusto ko itong pag-usapan. No? Kasi si Senator Ping, di ba? Medyo marami na buwisit sa kanya na kapwa niya senador. Binanggit niya na almost all senators during the 19th Congress ay merong insertion. So the following day, miski si Senate President Soto, kinalarify niya. Diba? Hindi naman lahat ng insertion masama. Ay, tabasahin natin. Sabi dito, magrarally ang mga tao sa harap ng Senado kapag pinalitan si Tito Sen sa Senate President. Marami na ang nagsasabi niyan, kaya baka mapahiya ang mga nagbabalak ng kudita na yan para lang mapagtakpan nila ang mga kalokohan ng isa't isa diyan sa Senado. Kasi sa totoo lang, bakit nga ba marami tayong kababayang Pilipino nagsasabi na gusto nilang mag-rally sa harap ng Senado kapag po etong si Tito Sen ay pinalitan? Sa totoo lang mga kababayan, nung umupo si Tito Sen bilang Senate President, unti-unti bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Lalo na nung nakikita ng mamamayang Pilipino na kayang banggain ni Tito Sen at nitong sina Senator Ping Lacson, Senator Risa Hontiveros, ito mga kasamahan nila para po mapatunayan at mailabas yung katotohanan, lalo na po sa issue ng maanumalyang flood control. Alam naman natin na kapag ibang senator yung napaupo bilang Senate President, dyan na magsisimula yung mga takipan. Parang katulad lang din yan mga kababayan, doon po sa ayoko na magsalita. So dyan magsisimula yung mga takipan mga kababayan kapag ibang Senate President yung napaupo dyan. Sa tingin nyo, pag si Cayetano, Alan Peter Cayetano yung naging Senate President, sa tingin nyo hindi magtatakipan yung mga yan? Di umano? Pag si Marcoleta, sa tingin nyo kaya niyang pangalanan yung mga kasamahan niyang senator na may mga malalaking insertion na mapapatunayang sangkot sa maanumalyang flood control? Diba? Kaya nga mas maganda na si Tito Sen ang Senate President para maipakita mga kababayan yung independent body ng Senado. Yung mga nagpapakalat kasi, bakit hindi maintindihan ng iba? Nung mga nagpapakalat na sinasabing tuta daw ni Romualdez, etong si Tito Sen,
Eh di ba maliwanag nga na iimbitahan na sa sunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, eto pong si Romualdez para sagutin yung mga aligasyon po laban sa kanya. At saka maliwanag din naman na iimbitahan na rin etong si Saldico dahil hindi na po siya kongresista kaya wala na pong parliamentary courtesy pagdating dito kay Saldico. Eh ang problema kasi, yung kumakalat sa social media na hinati lang yung video, eh pinuto lang nila dun sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na tapos na yung obligasyon niya dito kay Saldico at hindi na iimbitahan. Hindi po nila itinuloy yung video. Kaya po ngayon na lumalabas, eh parang takot yung Senate Blue Ribbon Committee dito po kay Saldico at parang takot itong si Tito Sen dito kay Romualdez. Eh maliwanag nga na iimbitahan na si Romualdez at ito pong si Saldico sa Senado sa darating na pagdinig mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee. At maliwanag din naman na hindi pa po nagtatapos yung hearing, may mga susunod na hearing pa. Huwag kasi kayo magpapapaniwala dun sa mga senador na hindi nagtatrabaho. Anyway, tuloy natin. Tapos may mga lumabas, di ba? For instance, itong si JB Ejercito, sabi niya, aaminin niya, naisip niya na umalis o tumiwalag dito sa majority. Okay? So, clearly, merong delicate balancing act na kailangan gawin yung Senate leadership at present, di ba? And of course, malaking component doon yung ginagawang Blue Ribbon Committee investigation ni Senator Ping. So, ang tanong, medyo nanganganib ba yung Senate presidency nitong si Tito Soto dahil doon sa nagiging takbo ng investigasyon at patuloy na lumalawak na investigasyon at pwede mas maraming senador na madamay. Yung unsaid kasi dyan, Christian, ay marami na yung gustong magpatigil ng Blue Ribbon Committee hearings. Dahil meron na daw ICI eh. Eh di ba, bilib na bilib ka naman sa ICI. Kaya sang-ayon ka nang itigil yung Blue Ribbon. No? So may ganung pressures from different sides yung nagpe-pressure niyan. For the past 1 week, matindi yung pressure diyan. Ang sabi pa naman ni... sabi dito ni Ma'am Tricia, basahin lang natin na si Saldico muna papuntahin nila kasi useless ang sasabihin ni Martin kapag wala si Saldico. Yan yung pinupoint natin nung nakaraan pa. Dapat unahin dyan. Kung maaari nga, dapat sabay silang pumunta eh. Para na sa ganon, kung sakaling ituro ni Martin Romualdez itong si Saldico, makaka-counter itong si Saldico. Diba? Kasi pagka wala po kasi si Saldico dyan, madidiin dyan, itong si Saldico. Mas maganda yung magkaharap silang dalawa kasi partner in crime naman po sila. Kaya nga sinasabi nung iba, imposibleng walang alam dyan si Martin Romualdez kasi nga, tauhan niya etong si Saldico. Imposible namang hindi niya alam yung ginagawa nung nasa ilalim niya. Nakakapagtaka naman kung ganun. Sinasabi natin kay Bunoan yan, imposible na hindi alam ni Secretary Bunoan yung ginagawa ng mga nasa ilalim niya sa DPWH. So ngayon, pwede rin nating sabihin na imposible na hindi alam ni Martin Romualdez yung ginagawa ng tao na lagi niyang kasama. Ngayon, ituloy natin. Ni Senator Ping Lacson, hindi, tuloy yan. No? Tuloy yan. No? Kahit nandyan si Marcoleta, tuloy yan. No? So, kaya yun yung isang pinanggagalingan nitong threat sa majority. Siyempre, yung isa, yung binitiwan ni Senator Ping Lacson. Halos lahat naman ng senador ay involved dyan. Pero even without that statement, dati pa naman nanganganib eh. Nakakita ka ba ng majority na 2 Bilyar, isa Cayetano? Yung Cayetano, yung kapatid, leader ng minority opposition. So, from the very start, talaga nanganganib. No? At saka yung 10 na mga senador na lumipat sa minority, alam naman natin saan sila nanggagaling. Diba? Ano pinanggagalingan nila. Alam naman natin kung sino nag-pressure sa kanila para mag-majority. No? At yung nag-pressure sa kanila ay hindi ganun kalakas at this point. No? Kita mo naman yung Vice President, di ba? Parang bahay niya yung Senate at saka yung House eh. Nagkakaguluhan siya, di ba? Tapos ito pa yung Senate President na nag-privilege speech na ang daming sinabi na wala namang sinabi. Nandun talagang catering to the Vice President sa gallery. Binanatan talaga yung impeachment. So talagang medyo delikado from the very start. Pero yung isang pinanggagalingan niyan, saan ba papunta yung Blue Ribbon? No, yun yung elephant in the room in terms of negotiations. Kung tutuloy ito nga yung sinasabi ni wait lang, nasan ba yun? Punta tayo dito. Saglit lang para makita ninyo. Yan. May nakita kasi akong post na galing kay galing kay Coach. Yan, ito. Kasi sabi dito mga kababayan ni Coach Jared, yun yung caption niya eh. Kung sino man kayong 5 pala mga kababayan, 5 lumayas, ano yun? Kung sino man kayong 5, kayong lumayas na kayo sa Senado, mga konsentidor ng korupsyon,
Kasi may lumabas po kasing balita galing sa ABS-CBN News na kung saan Ejercito say he and yung 4 na others mga kababayan na senator consider leaving Soto-led Senate majority mga kababayan. So ibig sabihin gustong umalis doon sa majority na kung saan nagpapanalo kay Tito Soto bilang Senate President. Ngayon, kapag ka umalis, tandaan nyo kapag umalis yung 5 senador na yan, alam nyo na talagang mga konsentidor yung mga yan ang nangyayaring korupsyon dyan po sa Senado. Pera-pera lang ang labanan talaga. Diba? Kapag ka umalis yung mga yan, tandaan nyo, hindi para sa bayan yung mga yan, kung hindi, talagang mga konsentidor yung mga yan sa nangyayaring korupsyon o korupsyon na ginagawa ng mga kasamahan po nila dyan. So ngayon, ituloy natin, balikan natin to. Ituloy mo yan, baka magbago yung yung minority majority. Ano sabi ni JB? No? Ano sabi niya? We're forgetting who are the real culprits. No? Sino ba yung real culprits? Kasi sa totoo lang, gusto na talaga nilang ipatigil mga kababayan yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi may mga masasagasaan talaga yung mga kasamahan ni Senator Ping Lacson ng mga senator. Kaya yung iba kasi siguro napapaisip na ipatigil na ito pong Senate Blue Ribbon Committee kasi tatamaan po sila. Kaya nga siguro nasabi ni Senator JB Ejercito na parang sinusunog na mga kababayan yung sarili po nilang bahay at yung kanyang mga colleagues, yung kanyang mga kasamahang senador. Kasi nga, ang malimit na pong nadadawit do sa investigasyon, mga senator, kasalanan ba yon ni Senator Panfilo Lacson kung lumalabas yung pangalan ng mga kasamahan niyang senator? Siyempre hindi niya kasalanan yun. Yun ang itinuturo mga kababayan ng ebidensya. Hindi naman kinakalimutan yung mga congressman na sangkot ang problema kasi parang ang dating ang gusto lang talaga nila siguro nung iba na mga senator, ang gusto lang nila mapapanagot dito mga kongresista lang. At ayaw nilang may managot na senator, hindi naman po pwedeng ganon. Dahil nga, yung ibang mga senator mga kababayan nasasangkot po sa mga kickback at maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. Sino? Yung real culprit na sinasabi niya? May idea ako. Pero sa akin naman, kung hindi ka naman culprit bakit ka mag-worry? Tama! Kanya nga. Pero kanya, di ba threat sa kanila? Tigil na yan. Tigil na yung mga ganyang investigasyon. Baka kung saan umabot Dapat ba, would it be prudent for the Senate to continue with the Blue Ribbon Committee investigation? With the ICI investigation ongoing? Tingin ko yung pressure para ipagpatuloy, napakalaki pa rin. Kasi right now, dahil kinol off na ng House yung kanyang investigation, at yung ICI naman ay nagmamatigas pa rin na ayaw magkaroon ng public hearings dun sa kanilang mga Tatandaan nyo mga kababayan, pagka tinanggal nila si Tito Sen bilang Senate President, sasama talaga ako doon sa rally. First time ko uli sa pangalawang pagkakataon na makaka-attend at sasama sa isang rally mga kababayan. Kasi ngayon nakikita natin bilang isang mamamayang Pilipino na medyo gumaganda ngayon ang takbo ng Senado. Kasi nga kahit yung kanilang mga kabaro, lumalabas yung pangalan So ibig sabihin, walang pinoprotektahan. Kahit nga etong si Romualdez, di ba, iimbitahan na nga. Kahit etong si Saldico, iimbitahin na rin. So ano pa ang gustong mangyari nung iba? Alam nyo, kaya lang kasi yung iba mga senator dyan natatakot kasi nga, baka mamaya kasangkot kayo natatakot na lumabas yung mga pangalan ninyo. Gaya nga ng sabi dito ni Sir Christian Isguera, bakit ka matatakot kung hindi ka naman nga talaga sangkot? O kung wala ka naman talagang ginawang kasalanan? Bakit ka kakabahan? Kakabahan ka kung may ginawa kang kasalanan at gusto mo na wag mabulgar yung kasalanan mo at mapagtakpan ka. Talagang kakabahan ka dun sa nangyayaring investigasyon na walang sinisino kahit pakabaro. Anyway, tuloy natin. Investigasyon. Senado lang talaga ang napapanood ng mga tao para makakuha ng direktang impormasyon. Tama. Dito sa ongoing saga na unti-unting lumalabas yung extent. Sino ba yung mga politikong involved dyan? Gaano kalaki ito, etc. Halos lahat yun sa Senado nanggaling doon sa investigation na sinasagawa ni Senping So tingin ko, yung pressure to actually continue galing sa publiko dahil ito na lang yung tanging venue para may malamang direkta ang taong bayan, napakalaki. Pero given ang nipis nung nung majority ngayon 15-9 Tatlo lang ang bumaliktad, 12-12 na yun So, obviously, very, very delicate yung balance At ako, meron ako ipo-point out na dalawang pangalan doon, yung dalawang Villar. Kaya nga. Na so far, tahimik, hindi masyado nagsasalita, pero in recent days,
paulit-ulit, ilang beses lang lumabas ang pangalan. Kasi biruin nyo kung lima, kasama itong si JBRs ito, do sa 5, ibig sabihin may 4 pang senator na pwedeng umalis po sa majority. Possible na yung magkapatid na Villar, isang Cayetano, at siguro mga kababayan, maalin po kay ano yan. Baka si Raffy Tulfo, yung isa, na umalis mga kababayan sa majority. Pero hindi kasi unang-una, may isa pa rin dong parang paru-paro. Kung saan mas angat, doon dumadapo. Alam ko naman kilala ninyo kung sino yon. Hindi na miski pangalanan pa natin. Anyway, tuloy natin. In relation sa iba't ibang mga issue. In fact, pinatawag na nga ni DOJ Secretary Boying Rimulya para magsumagot ng mga tanong tungkol sa investigasyon. At apparently kanina, in-announce pa niya, nag-reach out daw privately, ayaw daw niya, gusto niya through formal channels. So ibig sabihin, hindi madadaan sa madaling tahimik na closed door na usapan. I suppose, yun yung kanyang ideya doon. So, merong definitely stress doon sa unity nitong very, very precarious majority na ito. Pero ang sabihin ko lang, yung change of Senate leadership, at ito, magdi-differ ako again sa aking boss dito. Sabi dito, ano yun? Diskaya vlogger ka pala. Nanonood ba to mga kababayan? Charlie Whiskey, ano sinasabi mong Diskaya vlogger? Tayo nga yung nananawagan na sana makulong na mga Diskaya. Paano mo nasabi Diskaya vlogger? Nanonood ka ba? Yung change in Senate leadership, isang side lang ng usapan yung paghina ng support for the current president. The other side of it is, meron bang ibang alternative na makakakuha ng suportang yon? Right now, ang minority leader and therefore the most logical successor, kung sakali mang magkakaroon ng shifting leadership, si Senator Alan Peter Cayetano. So ang tanong dyan, kahit na medyo nagkakaroon na ng panghihina ng loob, sabihin na natin, dito sa leadership ni Tito Sen, sa kasalukuyan, dahil dito nga sa direksyon nito, nagkakaroon din ba ng pagtibay naman? Alam nyo, sana lang dapat ang pagpili kasi ng Senate President, mga kababayan, taong bayan din na nagdidesisyon Hindi lang kasi dapat yung mga nasa Senado. Kasi unang-una, sabi nga eto mga kababayang Pilipino na natin nagsasabi kapag ka tinanggal si Tito Sen bilang Senate President, magrarally po sila sa harap ng Senado. Baka nga ang mangyari pa dyan mga kababayan, baka ipa-abolish na nila ang Senado kapag ka tinanggal nila etong si Tito Sen. Kasi napakaganda na ngayon ng takbo ng Senado, gaya ng sabi ko kanina. Napakaganda ng takbo ng Senado ngayon buhat nung naging Senate President etong si Tito Sen. Kasi unang-una hindi na makakalusot yung mga insertion mga kababayan Pangalawa, talaga mahihirapan yung mga gustong mangurap dyan sa Senado. Kasi lalabas at lalabas po talaga ang pangalan ng mga yan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, mas maganda na si Tito Sen ang manatili bilang Senate President. At the same time, kung makikita ninyo, pag si Marcoleta na paupong Senate President dyan, baka hayahay lalo ang buhay niya mga Diskaya na yan. Diba? Anyway, tuloy natin. Kasi biruin nyo kung babasahin natin yung mga komento ng tao dito. Sabi dito, kapag ka nangyari yan sa Senado, magsisimula ang malaking gulo sa ating bansa. Sabi ng mga kababayan Pilipino nating nagko-komento, kasi ayaw talaga nilang mapalitan si Tito Sen bilang Senate President. Kasi ngayon natin nakikita na walang pinoprotektahan ng Senado na kabaro nila. Na mga senator na naandudo sa Senate. Buhat nung si Tito Sen ang naging Senate President. Anyway, tuloy natin. Nagkakaroon din ba ng pagtibay naman ng suporta para, well, I suppose, if we assume na siya yung logical successor kay Senator Alan Peter Cayetano. Yun yung tingin kong isang katanungan na equally important dito sa pag-assess na ito. Senator, I don't know whether you agree with me, no? Kasi talagang ang lalim ng bench ng Senado Parang lahat sila pwede maging Senate President, no? Teka lang, hindi ko mapanindigan yung joke ko. Teka lang. Baka naman, diba, you also have a former Senate President in the current majority leader, diba? Si Mig Zubiri. Hindi ba yun acceptable compromise or third option kung ayaw nila dito kay Alan Peter Cayetano? Kung sakasakali lang, hindi naman sinasabing tanggalin si Tito Sen, diba? Senator, you have your 20 minutes. Baka ito kasi yung 20th Congress na ito, baka dito pinakamaraming magiging Senate President. Kaya nga, papalit-palit na lang. Revolving door policy ba? Either way, baka bawat buwan may bago ka Senate President.
Oo. Ang problema naman ng present majority, no? Yung minority kasi ngayon, pwedeng may kunin sa majority. Yung majority, parang walang makukuha dun sa minority. Minority. Sagad na. O sabi pa nga dito nung nag-comment, baka may baka may itinatago ba ang mga senador para humiling na itigil ang hearing. Kailangan malaman ng mga tao ang tunay na nangyayari, huwag pagbigyan ng pressure ng mga mambabatas. Ayun sabi dito. Kapag ito pa mga kababayan parang si Tito pa may kasalanan sa mga problema nila. Kasalanan naman nila yon noon pa. Then they expect to be protected and defend by the SP. Kaya nga, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, parang ang dating kasi dito, ang gusto ng ibang mga senator, protektahan sila ng Senate President. Alam naman natin na fully transparent itong si Tito Soto. No, sagad na. Yun yung problema nila. Kaya kung yung possibility na magbago yung balance of forces sa bagong Senate President, mas may edge yung minority kung sakali. No, dahil nga 3 dun sa 15 ng majority ay very dubious na talagang nandun dahil naniniwala sila dun sa leadership ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson at saka ni Risa Ontiveros. Dahil practically yung 3 yung leader ng majority ngayon. No? So at least 3, if not more, dun sa majority ay hindi ako sigurado kung talagang nandyan sila para dun sa present leadership ng majority. No? Kaya yun yung dilemma. Pero ang tanong din, what would it take for Senate President Soto to keep the position? Kasi pwede bang isipin ng iba na paano? Sabi dito, naging magulo ang Senado mula nang dumating si Marcoleta. Dapat kasi hindi nyo na ibinoto nung midterm election Dapat hinayaan nyo na lang na doon magkalat sa lower house. May sakripisyo yung Blue Ribbon Committee. Si Ping Lacson palitan. Ang isa kasing foil dyan, Christian, yung Malacanang. No? Sabi nga nung dalawang senador na nakausap ko, sabi nila, you cannot fight City Hall. So yun naman yung dyan. Mismo yung 2 bilyar at yung isang Cayetano na nandun ay kasama sa kanilang tactical consideration yan. Lalo na yung mga bilyar na maraming negosyo. The richest family in the country. So at least for 1 year ay pwede silang ma-pressure to stick it out with the majority kahit anong mangyari. No? Hindi ko alam yung isang Cayetano. Dahil hindi naman siya hihiwalay talaga sa kanyang kapatid. Tama. Ang malinaw naman, it's a very public Trojan horse. She's a very public Trojan horse. Meron ba yun? Akala ko talaga meron siyang paninindigan. Akala ko ganun yun. Sorry, my bad. Sorry na lang, sorry. No? Nahahawa ko sa host na masyadong judgmental. Nakikita. Ilabas muna natin to, Attorney Barry. Medyo hindi ko gusto yung opinion Sorry na. Lakas makapanira Nandun siya Trojan horse. No? Nandun siya dahil sa kanyang paniniwala sa leadership ni Tito Soto. So ngayon, kung makikita niyo mga kababayan, hindi, tama din naman yung sinasabi dito na medyo manipis nga. Medyo ninipis nga mga kababayan yung majority. Kasi alam naman natin na kapag umalis mga kababayan, eto magkapatid na Villar, JB Ejercito, sino pa ba, yung isang Cayetano, sumama dun sa grupo ng kanya mga kapatid, mas lalamang ngayon yung minority. Dahil alam naman po natin, ang leader ng minority ata ay si Alan Peter Cayetano. So ngayon, magiging delikado nga yung presidency nitong si Tito Sen mga kababayan. Pero gaya nga ng sinasabi ng taong bayan, pag tinanggal nila si Tito Soto, makikita nila ang boses ulit ng mamamayang Pilipino. Kasi ngayon medyo sabi ko nga, maganda na yung takbo ng Senado. Nakuhubara ng maskara yung mga senator na nagkukunyaring hindi korap. Ngayon lumalabas yung mga pangalan nung ibang mga senator mga kababayan. Meron pa nga nagsabi dyan na yung iba daw ng mga senator para maging malinis sa mata ng taong bayan ay gumagamit pa ng salita ng Diyos. Pero kung titingnan ninyo, talagang base doon sa mga matitinding aligasyon sa kanya, talagang hindi ka karapat-dapat gumamit ng salita ng Diyos para lang masabi na wala kang kasalanan. So ngayon para sa atin, at least kahit papaano nakikita natin sa investigasyon ni Senator Aporo Tempore, Ping Lacson, na talagang kahit pakabaro ka, basta nasangkot ka at nabanggit ang pangalan mo, at napatunayan ka na sangkot talaga, kailangan mo magbayad. Hindi pwede na makakalusot ka dito at puprotektahan ka ng Senado. Hindi katulad nung panahon ni Chis Escudero na kapag ka-aarestuhin na ng ICC etong si Bato, pwede pang magtago si Bato sa loob ng Senado. So sa panahon ni Tito Soto mga kababayan,
hindi na po pwede ang mga ganyan. Napuprotektahan yung kabaro kahit may ginawa ng kagaguhan at kalokohan. Ano po? So kayo, ano po masasabi ninyo mga kababayan hingil po sa ipinapakalat ng mga DDSet na di umano daw ay papalitan etong si Tito Sen bilang Senate President? Na yun palang bidyong ginagamit nila na panira kay Tito Sen, matagal na panahon na po pala yun, ilang buwan na ang nakakalipas mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.